Hindi, yun Because, very, yun ang ano ng mga Pilipino, ini-interpret nila yung mangyayari sa mga Chinese. Parang feeling nila, parang Pilipino rin. Pag nawala ng, oo. Akala alam mo kasi yun, nila pag same nawala, tayo ng experience eh. mali kayo doon. Akala nila, pag nawala ng trabaho yung mga Chinese, akala nila magugutom na, maghihirap, ganyan, mag-ano. Bex, they save most of their income. You just have no idea. Tayo sa 70% consumer driven, gastos ng Yes. gastos. Kaya wala kayong pang funding diyan ng infrastructure. Saan niyo ba tingin kinuha ng China yung pang-pondo nila na infrastructure nila? And savings sa mga citizens nila. Yun. Kaya nga kaya ganun yun. Kaya hindi talaga sila matatakot. Yung mga nagsasara-sara, just like them, wala yung nagsasara-sara. O di may pera sila. Ano ba tingin mo doon sa mga trabahador ng Chinese pag nawala ng trabaho, maghihirap? Ako gusto kung kukunin ka nila. Kaya nga sabi ko kay Darren, isa lang ang i-offer ko sa US. Lagay niyo sa Guantanamo yan. Pag kinuha ka ng US, yun lang yung request mo? Wala nang bayad. Oo, lagay mo sa Guantanamo sa kay Darren. Sino nag-chika nun? Sabi naman ako yung balita na yan. Oo nga. Sino nag-chika nito? Asan yung call? Sabi niya, will the CPC will help their citizens? Alam nyo, ibig sabihin na niya, wala talaga kayong alam sa China. You cannot argue from the point of view of ignorance. Alam niyo ba kung magkano ang private savings ng mga Chinese in total? Guess what, guys? Magkano ba sa in as a percent of GDP yung private savings rate? They have one of the highest in the world eh. Sila ang highest in the world. Sila ang kanilang private savings ay as of 2023 is 19.13 trillion US dollars. 19.13 trillion US dollars. Yaan ang savings ng mga Chinese. Hindi po yan ang gobyerno. Hindi yung pera ng gobyerno. Pera yan ng mga Chinese. Individual Chinese. So, as a percent of GDP, magkano yun? I think it's about 40%. 40% of GDP yung savings nila? What the fuck? Grabe, no? Tayo walang 1%. 44.36%. Wow. Ang kanila. Tapos sila rin ang pinakamalaking foreign reserves sa buong mundo. Kaya yung sinabi nilang wala kaming pakialam, ready kami dito. Alam yung tipong parang yung China, parang ito yung babae na may asawa, tapos sinabi siya ng lalaki, hihiwalayan kita, magugutom ka. Tapos yung asawa, ano ba? Okay, hiwalayan mo ako. Hiwalayan mo ako. Kasi yung babae merong savings. Maraming investment. Alam nyo na, pag ang babae, marami itong pera, tanong mo si Ibi. Pwede namin itong iwanan anytime. Ang babae, pag maraming pera, may sariling kayod, may sariling hindi mo yan matatak, hindi mo yan mabablackmail na iiwanan kita. Ganyan. Challenge yun. That's a challenge. Ganon din ang China. Kaya yung sinasabi nyo, will the CPC will help them? Ano ba tingin nyo sa China? Parang Pilipinas? Kasi yung argument is arguing, assuming that they have the same scenario dito sa Pilipinas or sa US. Ang hindi po pwede yun. Ang mga Chinese po, sila po ay nag-iipon. Kaya nga matumal ang domestic market nila dahil ang mga Chinese, mas gusto nilang mag-save kaysa gumastos. Alam niyo na.
tayo sa 70% consumer-driven. Gastos ng gastos. Yes. Kaya wala kayong pang-funding dyan ng infrastructure. Saan nyo ba tingin kinuha ng China yung pang-pondo nila na infrastructure nila? And savings sa mga citizens nila. Yun. Kaya nga kaya ganun yun. Kaya hindi talaga sila matatakot. Yung mga nagsasara-sara, just like them, wala yung nagsasara-sara. O di pero sila. Ano ba tingin mo doon sa mga trabahador ng Chinese pag nawala ng trabaho, maghihirap? Bex, they save most of their income. And then they have a very, very good social safety nets provided for the government. Hindi rin naman ganun kabongga yung kaya rin sila nagsisave kasi hindi rin naman ganun kabongga yung safety net nila. Pero yun, iniipon nila that is a 5,000 year tradition. Iniipon nila yung pera nila. Kaya yung mga Chinese, pag sinabi nila handa kami, isa lang ang gagawin ng Communist Party of China. Alam niyo kung ano? Sabihin lang nila sa kanilang mga citizens na only buy Chinese-made products. Bakla, tapos kayo. Oo, tapos ang laban. True. Tapos ang laban. Ay, you know how confident China is? Ito nga yung, dito yung parang Chinese trade, Chinese analyst nila na nag-react on the trade war. In-upload rin to ni Sase. Di ba in-upload mo rin tong video na to? Nakapanood mo na to, Kuyang? Yeah, hindi pa. Ayan, sige. Ano ka lang, 1 minute 37 seconds lang naman eh. Sige. Okay, go. To fight to the very end, because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. When you hear Donald Trump say China wants a deal, it just doesn't know how to go about it. They're proud people. J.D. Vance talks about Chinese peasants. What do you make of their conduct in this respect? If J.D. Vance thinks that he's dealing with the peasants in China, and I'm proud to be a descendant of the peasants, most of us are descendants of the peasants anyway, that's our tradition. We are farmers before, but now we are one of the leading industrialized economies in the world. So I'm sorry, J.D. Vance doesn't know what he's talking about. And therefore, I don't think there will be China-US dialogue unless the United States changes its attitude towards China. Deal with China as it is, show respect to China, show respect to the Chinese people, and don't try to impose your prejudice and biased view about China or about the rest of the world. China is fully prepared to fight to the very end because the totality of the market in the world. Center for China and Globalization Vice President. Yun ang ng mga Pilipino, ini-interpret nila yung mangyayari sa mga Chinese. Parang feeling nila, parang Pilipino rin. Pag nawala ng... Akala kasi nila same kind of experience eh. Mali kayo doon. Akala nila, pag nawala ng trabaho yung mga Chinese, akala nila magugutom na, maghihirap, ganyan, mag-ano. Bex, they save most of their income. You just have no idea. Like, kahit yung parang si Andanar nga kinuwento niya sa akin yung mga boss niya or yung mga tao nakikita niya kumakain ng 6 RMB na pagkain. Kasi mas gusto na lang nila i-save yung marami ka naman mabibili na 6 RMB na pagkain. So nasi-save nila yung income nila. So yung mga factory workers sa China, hindi na uso yung sweatshops or whatever. Ang deal dito, kailangan mong magbigay ng free board and lodging and food.
or kung hindi siya free food, dapat abot kaya ang pangarap. Yung talagang sobrang murang-mura yung i-offer mo. Kaya, afford na. Kasi yung karamihan kasi ng mga factory workers, galing sila ng probinsya. So, kasi yung mga nasa city, hindi na sila mga factory worker, Bex. Ang yayaman. Mayayaman yung mga nasa city. Di ba, mayayaman yung mga sa city. So, hindi talaga sila po pwede. So, yung karamihan ng mga factory workers, galing ito ng provinces. So, ngayon, hindi mo sila ma-attract pag wala kang ibibigay sa kanilang bahay. Kung hindi mo sila bibigyan ng board and lodging. So karamihan sila may board and lodging. Kasi, sa Cubao, hindi mahirap kasi hindi ka po pwedeng for example, hindi ka pwedeng bumili ng bahay pag hindi ka, sa isang city, pag hindi ka taga doon. So, hindi siya, marami siyang complications. So, yung mga factory dyan, nagbibigay sila ng board and lodging. Kung hindi kasama ang free food, sobrang baba nung presyo. Ano kikita niya yan? Pinapalabas sa TikTok yun eh. Kasi nga may mga manufacturing na nag-a-attract ng customer na dito kayo magpa-manufacture, ganito ang trabaho, ganito ang living quarters, ganyan. So ganun yung eksena. Kaya pag sinabi ng mga Chinese na prepared sila. Huwag nga itutulad yan sa gobyerno ng Pilipinas na pag sinabi nilang prepared sila, saka pa lang sila magpe-prepare. Or 3 days ago lang sila nag-prepare. Mga parents, the Chinese have been preparing for this for 150 years. Dahil alam nila dadating ito sa buhay nila kasi naranasan na nila ito before. So, alam na nila yun, naranasan nila yun sa mga British na ganun din, balance of trade. Na, di ba may balance of trade problem ang British Empire nun saka ang China, na yung China, ang dami nilang products na binibenta sa UK. Tsaka, silk. Walang kailangan sa kanila ang China. Isa na merang China, ano ba yung mga binibenta ninyo? Binibenta nila ng opium. Oo, sabi nila namin kailangan yung mga binibenta ninyo. Ganyan sila ka-Isnabera. Parang, ano yan? Para saan yan? Ganyan. So ngayon, nakahanap sila ng bonggang trade, opium. Opium. Binentahan nila ng opium para mag-drogay. Para mag-drogay ang mga Chinese. Yun talaga, parang ang dami mo ng customer, kaka-addict yun eh. So yun ay balance of trade. So ngayon, natuto na sila ng putang inang itong mga to gago to. So natuto na sila, gago itong mga to sandali na nga. So, hindi nila matalo sa trade ang ginawa nilang Jodic. Ginawa nilang Jodic ng mga Chinese. Kaya nga, kasi anong ibibenta mo? Agricultural products ngayon. Siguro noon pa. Kasi talagang problema naman talaga sa China agriculture kasi maliit ang kanilang arable land compared to the population. Mga Bex, it's 1.4 billion. 4 billion. To feed. Okay? So maliit lang yung arable land nila. Tapos kaya ngayon, alam na nila ang gagawin nila. Kasi hindi pa nila naranasan before yung balance of trade na recent month. That was their first time in history, in 19th century, that they experienced that. Sa West kasi madalas nangyayari yan. Yung audio mo sa kumukulot. Kumukulot yung audio. Kumukulot pa rin? Oo. Yeah. Static yung audio mo. Kumukulot pa rin? Parang nasa ilalim ka ng tubig. Ba? Oo. Okay na to. Hindi pa rin. Test. Hello? Test. Hindi pa rin. Ano? Okay na to. Ayan. Sige, So ngayon, hello. Ayan, perfect. Yeah. Okay. So noon, hindi nila nararanasan yan na nauwi sa gera ang balance of trade.
Nude lang nila naranasan yan sa mga Briton. And that was just in the 19th century. Tapos, sabi niya, punyetang to Tapos, nawala nila yung Hong Kong, nakuha sa kanila yung Macau, nakuha sa kanila yung island, yung Taiwan napunta sa Netherlands. Alam mo yung parang, nagkawatak-watak sila, sabi, putang inang tong mga to. So, parang, talagang hinati-hati sila ng mga yan. Kaya yan, yung mga Chinese, hinati-hati talaga sila. Oo. Kaya, yung China, galit sa Jodik. Kaya galit sa Jodik ang China. Dahil, natalo sila sa gera dahil karamihan ng mga sundalo nila ay Jodik. Jodik. Kaya ngayon, Sas, biniblame ngayon ng China sa fentanyl addiction ng mga Amerikano. So, ayun talaga. Kaya galit sila. Kaya galit na galit sila sa Jody kasi nga sobrang legal ang mag-opium. So lahat nun sa China nag-opium. Sundalo, government official, lahat. So ngayon, pagdating na ng gera, paano ka nga mananalo sa gera? Jody Santa Maria kayong lahat. Kaya galit. Tapos, hindi pa natapos yun Can you imagine, nagtuloy-tuloy pa yung opium. Natapos lang yung opium nung nalalo na yung Communist Party of China. So, sabi talaga nila Mao Zedong, ay tigilan na natin tong kahibangan na to. Siguro mga after 3 years talaga bakla, wala nang adik. Papatayin ka talaga. So, parang bago lahat, tapos lahat ng Chinese, pinapalaki yan, pinapaalala sa kanila yung nangyari. Kasi yun talaga ang pinakamasamang, hindi naman yung pinakamasama, pero isa sa pinaka-recent na pinakamasamang nangyari sa kanila. Kasi talagang pinaghati-hatian sila. Kasi yung Mongol invasion, at least yung Mongol invasion, nag-rule naman sila ng medyo may katinuan din naman kahit papano. So parang na-assimilate siya sa Chinese culture. Pero yung after ng Britain, talagang pinaghati-hatian talaga sila. Talaga, alam mo yung parang gang rape. Walo yun sila, Sas, na naghati-hati doon, including Japan. Exactly. So malaki insulto sa kanila. Can you imagine na invade sila ng Japan? Parang, parang ka lang, kumopya ka lang ng kultura ko tapos na-invade mo ko. So parang, kaya yung mga Chinese, after, especially, yung nagsasalita yung speaker ko. So yung after kaya yung generation yun, ng Communist Party of China, lahat yan, pinag-aaralan yan. Talagang sinasabihan sila na this should never happen again. Ganon ang eksena. Never again. Yan ang totoong never again. Kaya isa sa mga unang-unang ginawa nila, nag-develop sila ng heavy industry. Can you imagine, walang makain ng mga Chinese, nag-develop sila ng nuclear weapons para sige, subukan nyo uling gawin sa amin to, magkakaroon tayo ng Armageddon. So ngayon, tapos yun, hanggang tuloy-tuloy na. Kaya itong mga to, lahat yan, nag-ipon yan. Yung mga can you imagine na nagkaroon ng one-child policy ang China? So yung mga magulang ng mga one-child na yon, sobrang yaman ng mga magulang nila kasi sila talagang bonggang-bongga, super nag-ipon. So sa tingin niyo mapupunta yung mga perang nyo kung dito sa nag-iisang anak. Tama. Kaya yung mga sinasabi nila, paano mawawala ng trabaho? Bakla, Diyos mio. Maraming pera. Isang tuka. Yung mga nagtatrabaho sa factory na yan, girl, nakaka-afford yung pumunta ng Europa. Correct. Yun ang pumupunta dito nung kasagsagan ng Chinese tourism sa Cebu. Yes. Yeah, oo. Yung mga ordinary factory workers. Yeah, oo. Grupo-grupo sila, 10, 7, 8. Alam niyo,
Netherlands. Kasi nga, ito yung mga, kumbaga, ito yung mga normal workers to eh. Hindi naman ito yung parang super Middle cultured class. na. Hindi sila middle class. Middle class sila. So parang, syempre, meron silang pera, may disposable income sila. They can now be a tourist. Tapos, they go in a flock. Yung maramihan, ganon. Tapos, syempre, ang behavior nila, provincial pa rin. Kasi, nagkataon lang talaga marami silang pera. Oo. Galing talaga sila ng probinsya. Tapos, nag-ano yan. Kaya nga sa Europe, ang ang tourist niya, mga bus. Kasi nga may package. So, na-afford to ng mga factory workers. Okay? So, talagang, may mga point yan, naalala ko sa Netherlands, nandun pa ako, bakla, wala nang mabook sa Amsterdam ng mga hotel dahil puro Chinese. Ang mga nandun, puro Chinese. So sa lahat talaga pag pumunta ka puro Chinese, puro bus. Kaya nga nung nagkaroon ng trade war noon kay Trump, bumagsak ang tourism ng Europe. Kasi yung mga leaders nila, okay, join tayo kay Trump. So bumagsak talaga yung tourism nila. Can you imagine in Europa, kahit yung mga hindi pinupuntahan ng ordinaryong tao, may Chinese tourist. Ganon sila. Ganon, as in, sa Europe. Kaya ganon sila, yung mayabong yung ano nila. Kasi nga, ini-encourage kasi ng China, yung mga tao nila na, ano kayo, humayo kayo at magpakarami, mag-ibutin nyo ang mundo. Kasi nga, yung mga ninuno na mga to, baka hindi sila nakalabas ng China. Remember, hindi pwedeng lumabas ng China before. Tapos ngayon, sila siguro sa generation nila ang unang-unang nakapag-travel outside China. So kaya yan lahat yung mga yan kaya gustong-gusto nilang mag-travel kasi nga yung mga anak kasi yan, yung mga factory worker, mas maganda yung kinabukasan nila kasi educated sila eh. Yung mga factory worker naman kasi these are people na hindi sila na nagkaroon ng ganong education. Pero ganong opportunity. Yeah, pero yung mga anak nila nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng education. Kaya nga ang China, kahit factory worker yan, mga Bex, afford nilang magpaaral ng anak nila sa Europa. Abroad, oo. Kayo ba afford ninyo? Yung mga Chinese family na nagpapaaral ng anak abroad, ito yung mga hindi nakapasas dun sa mga local universities. Yes, actually hindi rin. Yung iba din talagang inaano talaga mag-aral ka abroad. Ini-encourage talaga nilang mag-aral abroad. Kaya pag kami makikita ka yan, yung mga parents nila, yung mga nag-graduate, makita mo yung parents talaga nila, talagang payak yung pamumuhay. Kasi either mga ordinary shopkeepers yan, or nagtrabaho sa factory. Peasants talaga. Yes. They can afford it kasi nga iniipon nila yung pera nila, Bex. Ang mga Chinese parents, lalo na yung panahon na yan, kasi nga they really lived at a time na wala talagang makain sa China. So talagang ang ano talaga nila is every cent has to be saved in order to save for the rainy day kasi doon na kinalakihan nila na hindi nila alam kung bukas ay may kakainin pa sila. So ngayon ginagawa nila, sinisave nila lahat. Kaya pag nakita mo yung mga older generation ng mga Chinese, yung mga parents ng mga to, yung kaedad mo or yung kaedad ng Gen Z, kaedad natin, pag nakita mo yung mga parents nila, bakla talagang makikita mo talaga na parang, ay, mukha talaga silang peasant. Kasi talaga, hindi talaga sila, wala talaga silang luho sa katawan. Kasi sinid nila lahat ng pera. Pero kasi di ba yung mga, sorry, go ko yung EB. Even the Koreans, na the same batch ng mga Chinese, na mga peasants, na parents, ganon din sila, parang peasants looking na talagang ordinary shopkeepers, na yung may mga small farms, parang ganon din yung itsura nila, na they can afford to send their children to school, abroad. Abroad, hindi lang sa China yan, abroad nila pinapapunta.
Kaya nga pag nakita mo yung mga ibang Chinese students hindi nakamak. Kasi nga parang bakit pa? Kasi nga may mas mura namang laptop, ganyan. Makita mo talaga ay ito talaga ang parents talaga nito mga ordinaryong tao lang sa China kasi hindi mo sila makikitaan ng luxury. So makikita mo naman kasi talaga kung alam mong mayaman yung parents nung bagets o hindi. So pero afford nila parehong mag-aral sa European and US university kasi nga nag-ipon talaga yung mga magulang nila. Can you imagine how many years of saving is that? Tapos para lang gusto nilang bigyan ng mas magandang education yung anak nila kasi hindi nila naranasan. Ganun sila magtiis. Kaya pag sinabi nila wala kaming pakialam, kahit magutom kami ngayon, wala kaming pakialam, nagawa na namin yung before. Sa yung culture rin kasi na yung I was able to discuss this with some Chinese people when I visited China. Ang malakas daw kasi rin yung nila, yung kumbaga yung parang they want to enter yung top school dun sa mga probinsya nila. Ganon. Malakas yung ganon. Yung kumbaga parang yun talaga yung goal. Yun talaga yung kailangan makapasok ako sa mga university, yung top university nila dun sa iba't ibang probinsya nila, ganyan-ganyan. And then, kapag hindi ka nakapasok, saka ka mag-analyze ng options mo na, di mag-abroad ka or pasok ka sa yung mag-business ka or whatever, ganon. Ang lakas nung ang lakas nung drive nila to really for academic excellence. Kumbaga parang laban muna tayo sa academe, ganyan yung baka makapasok ka sa university, maging ka diyan, ganyan, maging dalubhasa ka diyan, NM. Then if you weren't able to parang beat the cut, ganon, o saka ka mag-isip kung ano yung alternative, ano yung next na Pero yun yung priority nila na ay dapat muna makapag yung magpakadalubhasa muna tayo, ganon. Kasi culture nila yan for thousands of years. They value scholarship. They value scholar. Kasi yun, unlike sa Pilipinas. I think kasi sa family household expenses dito, siguro ang pinakamahal na yung education. Kasi yung tubig, pagkain, parang it's very affordable. Mura na. Saka kaya rin kasi kaunti lang. Can you imagine ilan lang i-educate mo na Chinese tapos ilan lang yung school mo. Kaya talagang nagpapa-exam sila, hindi yung lahat okay. Parang kasi sa Netherlands kasi walang exam ang university, mga bags. Pag dire-diretso. Socialist din kasi yung structure ng Netherlands. Afford nila kasi kakaunti lang naman sila. Alam mo yon. Pero China talaga nagpapa-exam talaga. Kaya may exam, kasama na rin talaga sa tradition na yan na hindi ka po pwedeng umangat kung bobo ka, hindi ka pwedeng umangat. Kailangan mag-aral ka. Alam mo yun? Hindi ka pwedeng umangat, bobo ka So mag-aral ka. Kung gusto mo umangat. Bakit natin pwedeng umangat kahit bobo? Ayun na nga totoo yan. Lowest ang merchants kasi ang tingin sa merchants kasi they only think about themselves. Right. Ang ng mga merchants. Yung scholars kasi they are for the civilization of China. Yung mga ganyang grand dreams for the universe. Cosmological woman. Ganyan. Kaya yung merchants, they look down on them kasi nga sila talaga yung for self-interests. Alam mo, para ka lang sa sarili mo, ganyan. So ngayon, kaya yung mga sinasabi nila na magugutom ang China, bakla, hindi sila magugutom. Mura ang pagkain. Paano sila magugutom? Hindi naman sila nag-i-import ng pagkain sa China. O di ano bang industry mo sa kanila? Kotse? O di ba? Bakla, ano man tingin nyo pag ang BYD cars ay hindi na export sa US ay magsasara? Bakla, alam mo ba ano ba sa tingin nyo sa BYD? Kotse lang ang produkto? In business, maganda ng China, in business, you have diversified products. Bakit nagda-diversify ng products ang isang kumpanya? So that when one product line actually crashes, meron kang ibang sources of income. Alam nyo na magnegosyo. Hindi ba? Kita mo tong mga negosyo sa Pilipinas, Ayala,
kung anik-anik pa. Diba diversified yung kanilang mga businesses? Because you don't put your eggs in one basket. One basket, oo. Ganon sila. They don't put their eggs in one basket. Kaya nga ang dami nilang, kita mo, 2024 naluloko yung mga tao, di ba? Sabi, bakit bili ng bili ang China ng ginto? Hindi ba? Kaya nga tumaas yung presyo ng ginto nung bonggang-bongga yung ginto nung 2024 dahil todo nag-stockpile talaga ng ginto ang Actually, China. ngayon tumaas din because of the tariff wars. The Chinese are also buying gold. Buying gold ngayon. They will really yung last, pero ang pinambibili na nila dyan sa gold ngayon is yung tubo na nila dito sa gold na binili na ng 2024. Yeah. Bakit ngayon sila bumibili ng ginto? Bakit sila? Kasi, magkano ang tariff? Okay, meron naman kami, okay, afford namin bayaran yung tariff. Yeah. Tama. Ganun yung... True. Ganon dapat kaganda. Kasi yung balik ng, of course, the easing up of IP rules sa China is one of their retaliation tactics dito sa tariff war that is going on. And did you expect that China is gonna do something like this? Oh, ginawa na naman nila yan before eh. Ginawa na naman nila yan before. Saka, ano ba yan? Ready na sila dito. Ang ano na lang talaga nila, pinakabongga sa kanila ngayon, is hindi sila ma-threaten ng invasion. Kasi nga meron silang nuclear weapons sila. Saka hindi na sila addict. So makakalaban na sila ng bonggang-bongga. Well-trained, well-prepared na yung kanilang military. So hindi na rin sila addict. Kaya bawal talaga ang addict dito kasi nga pag addict ka, wala ka sa sariling katinuan. You don't have awareness, you don't have ganyan. Kaya, kasi gano'n naman eh. So, siguro kung wala silang nuclear weapons, siguro hindi sila magiging ganito katapang. Kasi pwede silang takutin ng invasion or whatever. Ngayon, parang ready na kami mga Beck, sober na kami. Wala. And Sasa, they have the largest stockpile of rare earth minerals. Exactly. Kaya yung leverage ko. Yun ang leverage nila. Kaya nga di ba sabi, tariff. O hindi na rin kami magsusupply ng rare earth. Bakla pag wala kang supply ng rare earth, hindi aandar ang magagawa. Actually may magagawa ka pero 19th century technology, ganyan. Oo. Diba? Siguro babalik ka sa analog phone. Mga ganon. Babalik sila doon sa yung paggawa ng butter na yung ano. Tapos may party line, tapos mag-meet up kayo ng party line mo at magkakasalta ng party line. Oo, babalik ka dun sa rotary phone, ganyan. Kaya itong bongga tong actually, kung ako rin naman sa US, ganyan naman ang gagawin ko kasi ano pa magagawa mo? Hindi naman mga nationalist yung mga kapitalista nila. No, hindi sila yung mga businessmen sa US, they don't think about the United States. They think about their own profit. Which is different sa China. Kaya nga sa dito sa China, pag sinabi lang ng CPC na okay, you need to spend your money to save our country. Bakla. Tama. Nakita niyo ba yung Neja, yung animation? It's one of the rare moments na talagang nag-spend talaga ang mga Chinese. It's now the highest grossing animation film. Niya na yung nakita ko yung ang nag-update sa akin yan yung jowa ko eh kasi nga cinephile yun eh. Of all time. At talo niya na yung Avatar, talo niya na yung By a Mile. At single market lang yun. Kaya sabi kasi sa China lang pinalabas eh, di ba? Oo, kasi
hindi naman siya naging blockbuster worldwide, pero sabi nila, kaya namin magpalago, kaya namin mag-produce, kaya namin i-beat lahat ng blockbuster nyo ng kami lang. Kasi magkakaroon ng de-dollarization eh. So I think what the US is just trying to do is to actually slow down China's growth. But it's accelerating actually the de-dollarization. Yeah. Hindi, ano nun is, gusto nilang pahintuin yung China's growth kasi meron kasi silang, nasa ano na yan eh, nasa national security strategy na yan ni Biden 2022. Actually, kino-continue lang naman ni Trump yung national security strategy ni Biden. Ang nilagay nila dong time period 10 years. So 2022 to 2032. Pag hindi nila na slow down yung growth ng China, hindi na nila mahahabol yung China. So yun yung inaano nila kasi nga ang the only thing that would prevent kasi ng acceleration ng growth ng China yung semiconductor. Kasi wala pa kasi China didn't develop its own 4 years lang tapos agad ang MERS. Kaya pinadala niya to think na UK nurse. Anyway, so ang ano nun, kasi kasi ang China kasi nagta-transition kasi ang China na into industries na kung saan may competitive advantage ang United States, pati ang Europe. And that is really the high-tech industries. No? High-tech industries. Sa high-tech industries, kailangan mo dyan ng super advanced microchips. Super advanced microchips. Yung China kasi, wala sila pang technology, hindi pa sila nakapag-develop ng technology ng lithography. Alam niyo yung lithography, yung paggawa ng microchip, it's a very essential part of creating microchip. At ang pinaka-advanced niyan, nasa Netherlands, yung ASML. Yan yung pinaka-isa lang, the machine that designs the machines that makes the chips. Yes, so the machine that designs that makes the chips. So ngayon, merong mga machine na develop ang China, pero wala pa sila yung talagang katulad dun sa ASML. Kaya ang ginawa niya hindi Biden, 'di ba? Pinahinto niya yung export ng mga chips, yung ASML, parang hindi ka pwedeng mag-export ng itong particular machine na to. Kasi once na China actually has it, the growth of China will just boom. Kasi yun na lang yung kulang ng China eh, yung know-how doon eh. So kaya yung ginagawa ng US, 'di ba, ang ginawa ng US, 'di ba? It's not about spying or whatever na ipe-prevent namin ng mga Chinese students sa aming mga yung pag-aaral sa science, etc. It's not really about spying, etc. Kasi nga karamihan ng mga yung know-how na yon nasa US. Magagaling kasi sa math ang India. Well, mathematics came from India. So, you know that. Ngayon, kaso malaking mag-offer ang US pagdating sa kaya sa talent. Kung gusto kong kukunin kanila. Kaya nga sabi ko kay Darren, isa lang ang i-offer ko sa US. Lagay niyo sa Guantanamo yan. Kung nakinuha ka ng US, yun lang yung request mo? Wala nang bayad. Oo, lagay lang ang Guantanamo mo sa Darna. And I think US will accede. To that. Well, I think hindi naman siya hard sell, no? Iranian naman siya. Galit si Trump sa Iran. Don't you think it's going to be a fair bargain for the US? I think that's a fair bargain.
Baka ang sagot pa, no? Oo nga, no? Why not? Goodness. I think they will parang ano lang, parang ang story talaga nila is tortoise and the hare. So ngayon matatawa yung US kasi nga okay, on the surface, always remember that the art of war was written in China. They know the art of war for over 2,000 years. At anong sinasabi sa art of war? Every war is about deception. So, malay nyo, no? Dinideceive ko lang kayo ng China na, ito, naghihirap na kami, ganyan. Which actually they did before. Kaya nga naloka, ano naman walang pera to? Tama. Di ba ganyan ng mga Chinese? Di ba ganyan ng mga Chinese? Akala mo walang pera? Oo. Tama. Di ba? Look at Crazy Rich Asians. That's a typical Chinese mentality na, ay, naapi mo ako sandali lang. Sa stock market trading community sa Pilipinas. Ayun na nga eksena. I think babagal yung growth ng China. Pero once again, remember the Chinese mentality, okay lang na mabagal. Basta umuusad. Yes.